Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Si Lorraine Badoy. Si Lorraine Badoy naman, yung DDS din to. DDS. Doktor ito, doktor. Ngayon, may latest na decision ang anong bang nag-decide dito? Bago ito mga kabunyog. Lorraine Badoy. Ito. Board of Medicine suspends Badoy. Yan. The movement against disinformation, MAD, Council for the Complainants, welcomes the Professional Regulation Commission PRC Board of Medicine's decision finding Dr. Lorraine Mariti Badoy guilty of violating the revised Code of Ethics of the medical profession and suspending her certificate of registration for 6 months, effective upon finality. The consolidated cases arose from Badoy's public statements linking the Alliance of Health Workers, its members and community physician Dr. Maria Natividad Nati Castro to the CPP, NPA, NDF. Yun. Si Lorraine Badoy na maingay na DDS, nagbablog din to maingay din to sa social media, sinuspendi ngayon ng Board of Medicine ng Professional Regulations Commission. Bakit? Nangririntag Kapwa niya doktor, si Dr. Nati Natividad, nirintag niya. Member daw ng CPP, NPA, NDF. Bawal ang red tagging May desisyon na yan ng Korte Suprema. At para sa Board of Medicine ng Professional Regulations Commission, unethical yun. Kapwa mo doktor, aakusahan mo na komunista, na CPP, NPA, NDF, doktor ka. Yun. Ito na ngayon ang mga nangyayari sa kanila mga kabunyog. Ito na ang nangyayari. Sabihin na naman yan nila Lorraine Badoy at ng mga DDS, harassment na naman yan, politika na naman yan. Ang problema kasi sa kanila, gumagawa sila ng ganyang mga krimen, tapos pag nakakasuhan sila, natatalo sila sa kaso, sasabihin nila panggigipit, political harassment. Yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Si Barsaga, bakit siya na-expelled? Bakit siya na-expelled? Kung ano-anong pinagagawa niya na hindi naman unethical naman sa isang kongresista Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan? Sila Eric Celes, nakasuhan ng cyber libel, nakasuhan ng inciting to sedition. Ganun naman talaga Nananawagan na sila ng pag-aalsa People power daw, sabayan na daw dapat ng military. Yun yung mga mga kabunyog. Kaya itong mga tao ng Duterte, kaliwat kanan ang kaso nila, cyber libel, perjury, inciting to sedition. Bakit? Bakit sila nakakasuhan ng mga ganyan? Ginagawa naman kasi talaga nila Yan yung, tapos sasabihin nila ngayon, anong tawag dyan? Sasabihin nila, panggigipit. So, ito na mga kabunyog, mga kababayan ang nangyayari. Kaya si Lorraine Badoy ngayon, kalalabas lang ng desisyon ng Board of Medicine ng PRC, Professional Regulations Commission. Ang desisyon ng PRC, sinuspende ang kanyang license bilang doktor. So, ano na siya? 6 months. Bakit suspendido? Nang red tag siya Red tagger. Parang si Eric Celes din. Ang pagkakaiba kasi nito, doktor siya Tapos ang nired tag niya, another na doktor. Si Dr. Natividad Castro. Alliance of Health Worker. Kaya, ano ito mga kabunyog? Kalalabas lang na desisyon yan. So, ang lumalabas dito, tambak ang mga kinakaharap nilang mga problema, mga kaso. Kaya sabi ni Mike Defensor, grabe na ang panggigipit sa amin ng mga pro-Duterte. 40 na daw silang may kaso. Ang problema kasi, ang dami rin kasi nilang ginagawa Katulad nung mga nananawagan na ng mga pag-aalsa. Yung si Harold Respicio, attorney rin yon. Vice Mayor yon ng isang bayan sa Isabela. Sabi niya, ano bang tanong niya doon?
Handa na ba kayo sa revolusyon? O, di ba? Handa na ba kayong mamatay para kay sa BP Sara? Handa na ba kayo sa revolusyon? O, eh, kaya ano yan yung si Jack Arguta, kinasuhan din yon CyberLive. Kasi nagkakalat na ang Pangulo daw ng Pilipinas ay may malalang sakit. Oh. Kaya sa totoo lang mga kabunyog mga kamay, diyan sila si Jason Sa may kaso. Galing diyan yung kanilang mga kaso. Ngayon, dahil tambak nga yung mga kaso na yan, kaliwat kanan yan, di kinakaharap nila ngayon yan. Kahit sila Cayetano, may kaso si Cayetano ngayon, obstruction of justice. Si Mau Aplasca, tapos si Ruben Padilla. Bakit? Pinatakas nila si Bato de la Rosa di ba? Di ba? Yung putukan doon na pala, peke pala, hindi naman pala totoong inaatake ang Senado. Nagpaputok yung mga tauhan ni Aplasca at saka siya. Pananagutan nila yun. Ibig sabihin, ang dami kasi nilang ginawa talaga itong mga pro-Duterting ito na talaga namang hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya. Hindi naman gawa-gawa yung mga ebidensya. Nandyan talaga ang mga ebidensya. Kaya kaliwat kanan ngayon ang mga kaso nila. Si Sara Duterte, yung mga kaso niya sa impeachment. Pati si Bato. Si Bato, dati nung panahon ni Duterte, sila ang nag-implement ng war on drugs di nananagot sila ngayon sa ICC. Pati si Bongo, malamang lalabas na rin ang arrest warrant. Si Duterte, nandun na. Bakit? Kasi nung panahon, pinagmamalaki nila, tama lang tong ginagawa natin, paninindigan natin to, di ba? So lahat ng kasong kinakaharap nila ng mga galamay ng Duterte, hindi yan gawa-gawa. Hindi gawa-gawa niya. Pero totoo din naman, hindi sila makakaasa nang susuportahan sila ng administrasyon dahil kritiko sila ng administrasyon. Doon pumapasok yung sinasabi nilang politika. Pero yung inimbento, ang mga kaso at mga ebidensya, hindi. Hindi. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.